Colossians chapter 1 ulit, pero babasahin na lang po natin yung from verses 27. Colossians chapter 1, babasahin ko po yung 1 to, verse 27 lang po, no? Colossians 1:25, whereof I am made a minister, sabi po ni Pablo, according to the dispensation of God, which is given to me for you to fulfill the word of God. Verse 26, even the mystery which had been hid from ages and from generations, but now is made manifest to His saints. Ang saints po, mga Kristiyano ngayong panahon na to. The riches of the glory of this mystery among the Gentiles. Ano po yung mystery na yon? Which is Christ in you, the hope of glory. So the title of our message, the mystery and miracle of Christ's birth. No? O pwede nating tawagin, the mystery and miracle of Christmas. No? Tayo po muna yung mananalangin. Ang maraming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, thank you Lord for giving us another privilege to study Thy Word, because You have said that faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Will to God, O Lord, that after hearing the preaching of Your Word, especially with the topic about the mystery and miracle of Christ's birth, that our faith on the Lord Jesus Christ may be strengthened. Kung may kasama po kami na wala pang personal na pananampalataya sa Panginoon, as his or her personal Lord and Savior, nawa Panginoon sa mensaheng ito, ay kilalanin ng Panginoong Jesucristo personally as his or her Lord and Savior. Panginoon, dalangin ko po, let Your Holy Spirit be the one to guide us, give us proper motivation and concentration. I also pray, O Lord, that You give divine anointing, divine wisdom and strength to Thy servant as I preach Thy word. At sana, Panginoon, lahat po ng aming pag-aaral na gagawin ay mauwi sa ikababanal ng aming buhay, katitibay ng aming pananampalataya, sa ikalulugod po ng Iyong banal na pangalan. All these things, Father, we pray in the most precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you. You may be seated. Brethren, the mystery and miracle of Christ's birth. First, I would like to explain muna ayon sa dictionary, what is the meaning of mystery, no? Mystery is something not understood or beyond understanding. Pag sinabing misteryo, parang atalos ka, hindi mo alam kung ano ang kahulugan, no? Yun sa dictionary po, mga kapatid, no? It is an enigma. Another word is enigma, no? Which means something hard to understand or explain. Kaya, brethren, alam nyo, pagdating po sa Diyos, especially sa Panginoong Jesucristo, marami pong mystery, but the good news is, gusto ng Diyos na ipaalam sa atin. Okay? Ito, mystery siya, nung una, but if you have faith on the Lord Jesus Christ, especially with the Holy Spirit, mauunawaan natin yan. Hindi mauunawaan yan ng iba, no, mga kapatid. That is what is meant by mystery. Whereas miracle naman, ang miracle, it is a supernatural or extraordinary event, or manifesting divine intervention in human affairs. So, magkaiba po yun. Yung mystery, mahirap maintindihan. Yung miracle, mahirap gawin. Kailangan ng extraordinary power, especially divine power, no? So, brethren, para maunawaan po natin yan, I would like for us to read a verse in the Old Testament, Deuteronomy 29, para meron tayong panimula, no? Look at Deuteronomy chapter 29, verse 29. Para, I hope, brethren, every verse na binabasa natin dito, take it into heart. Kasi talagang God really wants us to know Him. Kung hindi niya ipapakilala sarili niya, hindi natin siya makikilala. Because He is God. Tingnan niyo itong Deuteronomy 29, verse 29. Sabi ni Moses, the secret things belong unto the Lord our God. So, brethren, bigyan naman natin ng Diyos ng karapatan na may mga bagay siyang hindi muna i-reveal sa atin while we are here on earth. Kasi there are some people who said, until the Lord explained to me everything, I will not believe in Him. Yun nga ang tao, hindi mo maunawaan eh. Especially, alam nyo, merong sinasabi I think si Sigmund Freud yung nagsabi na, the most difficult question daw para sa mga lalaki ay yung, what does women really like? No, yung mga may girlfriend, may mga boyfriend, may mga asawa, no? Di ba yun ang isa sa pinakamahirap na tanong?
Ano ba talagang gusto nito mga kababayan na to? Babae pa lang yan. Hindi mo naman siya ma-spelling, no? O kaya yung anak mo, o kaya yung employer mo. How much more God? Kaya brethren, do not presume. Huwag tayo magkaroon ng kasalanan ng presumptuous sin na until God explain everything to me, I will not believe in Him. Maraming ganun eh. To see is to believe. Or to understand is to believe. No. Sa pananampalataya, baligtad. To believe is to see. Until hindi ka nananampalataya, hindi mo maunawaan. Bakit? Meron tayong John 3:3. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Yan ang aralin natin ngayon. No? Okay, tuloy natin yung 29. The secret things belong unto the Lord our God. But, meron ba? Mga kapatid, napakaganto. May but. Those things which are revealed belong unto us and to our children forever, that we may do all the words of this law. Merong ginusto ang Diyos na ipaalam sa atin. Yun ang pagkukulan natin ng pansin. Pero maraming pilosopo na kung ano yung walang sagot ang Bible, yan ang pinipilit na hanapan ng sagot eh. Yung mga daming nireveal ng Diyos, ni ayaw basahin. Brethren, kasalanan po yun ng presumption. No? Ang sabi rito, bigyan mo ng karapatan ng Diyos, secret things belong unto God. There are a lot of things na hindi pa natin alam. But don't worry, napakaraming tanong. There are so many questions that are hard to explain here. Meron tayong lifetime to answer them. Kung papunta ka sa langit. No? Kung papunta ka sa langit, be sure na papunta ka sa langit. No? Okay, so punta tayo ngayon sa Matthew chapter 13. Punta tayo, sundan natin. Nilalatag ko muna yung pundasyon para ma-appreciate natin yung mystery of the birth of Christ. Ang sabi ng Matthew 13, alam niyo ang Panginoon, lagi siyang gumagamit ng parable eh. No, parabola, no? Dami niyan, hindi ko na mabilang, no? Pero punta na lang natin yung verse 9, chapter 13, verse 9. Kinuwento niya muna yung parable of the seed. Meron daw maghahasik, no? Nalaglag yung bini sa apat na klase ng lupa, no? May matigas, may mabato, madamo, at saka mataba. No? Tapos, dumating daw yung ibon, no? Tinuka yung mga nasa matigas, yung sa pilapil. No? Tapos yung iba naman, dahil may bato, anong tawag doon? Hindi nagpe-penetrate. Walang ganong ugat. Pag sikat ng araw, patay. Yung iba naman, walang bato sa ilalim, tumubo yung halaman, kaya lang may damo. So, sabay na lumalaki naman, no? Pinupuluputan yung halaman, lumaki yung halaman, hindi nagbunga. Ang pang-apat na lupa, mataba. No? Nag-penetrate yung seed, lumago, dahil walang kaagaw na damo, namunga. Anong kahulugan nun? Tingnan natin sa verse 9. Nasabi ng Panginoon, dulo ng kanyang parable, who hath ears to hear, let him hear. Alam nyo, magaling na yung salitang yun. Siyang may tenga, makinig. Lahat naman may tenga eh. Yes. Ang tinutukoy ng Panginoon dyan, yung may tengang spiritual. Ang ibig sabihin ng tengang spiritual, pag born again ka, dyan mo maunawaan yan. Okay, may nagtanong ngayon, mga disciple niya sa verse 10. And the disciples came and said unto him, why speakest thou unto them in parables? Parang na-open yung mga alagad niya. Panginoon, hindi mo ba kayang mas simplihan pa yan? Bakit kailangan sa parable? Hindi mo direktahin kasi may sasabihin yung kahulugan yan eh. Ang kahulugan talaga niyan, yung binhi dyan ay Word of God. Yes. Yung lupa, puso ng tao, may apat na klase ng puso, no? Yung ibon dyan si Satanas. Ano? Tapos yung taong pilapil, kumbaga matigas, yan yung kahit anong sabihin mo, magpakita ka ng milagro, paliwanag mo lahat, hindi pa rin maniniwala yan. Hindi mo nakasalanan yun. Meron naman, mabato, ibig sabihin, no, mga emotional lang yun. Sa unang dinig, tumubo yung halaman, pero nung sumikat na yung araw doon, pagsubok. Uy, umakatid ka na dyan, nagbago ka na ng religion na. Uy, ano ka na, baka lumampas ka na sa langit, tumigil na. Kasi nga, walang ugat. Ang ugat yan yung matibay na pag-aaral ng salita ng Diyos, no? Yung isa naman, wala nang, there is no stone, pero tumubo, kaya lang may damo. Ano yung damo doon? Cares of this world. Mga problema sa mundo, mga pangarap o manuman, no? Inluputan ngayon, lumaki nga pero hindi nagbunga. Yan yung mga Kristiyano na nagpapatuloy namang umaaten, pero hindi gano'n nagbubunga sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi nagsiserve. Pero andito pa rin, umaatin. Kaya lang, naghahanap ang Diyos ng bunga eh. So, brethren, anong sagot ng Panginoon? Verse 11. Look at this. He answered and said unto them, because it is given unto you
to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. Panginoon, bakit parang unfair? Bakit unfair? Bakit kami lang kailangan makinabang sa parable, sila hindi? Ganito. Now, hindi unfair ang Panginoon. Remember, the message is given to all. Napansin nyo, lahat ng lupa nalagyan ng binhi. Ganon din tayo. We cannot judge kung sino yung taong matabang lupa. None of us can judge kung sino yung mataba, kung sino yung mabato, kung sino yung thorny, ano ba yung sa English, hard, thorny, stony, at saka good ground, no? Only God knows. At saka yung tao, no? So, ang trabaho natin, especially pag preacher ka, preach the word of God. Pagka may nakausap ka, kahit anong okasyon, just share the word of God. Pero sabi ng Panginoon talaga, look at that verse. He answered, Jesus answered and said, because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom. Ibig sabihin, tayong Kristiyano, kaya nating maunawaan ang misteryo. Brethren, hindi katulad ng misteryo tinutukoy na basta, kaya sinabing misteryo, hindi lahat nakakaalam. At saka mamaya, makikita nyo, nung una, tinago yan. Pero nung dumating si Kristo, unti-unti nang na-reveal yan. Kaya tayo samantalayin natin. We can know the mysteries of God. Kasi sabi niya, to you, yung mga disciple niya, because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but, meron siyang but, and to them, sino yun them? Yung unbelievers. Sa kanila, pag parable, dahil hindi nila maintindihan, binaliwala lang nila, hindi na nila pag-uusapan, hindi nila babastusin. Kasi may kasabihan sa Bible, Panginoon mismo nagsabi, huwag mong ibigay ang perlas sa baboy. Brethren, alam niyo ba, ang word of God ay perlas. Napaka-precious niyan, dun sa may tenga, dun sa may matang spiritual. Pero dun sa hindi, for those unbeliever, wala lang yan, hindi na nila mabababoy pa. Kasi parable siya, no? So, brethren, yan yung gusto kong ipakita sa inyo. May misteryo talaga na okay, pasukin natin ngayon, the mystery of Christ's birth. Pwede ba tayong pumunta sa Romans 16:25? Kanina, bago natin iwanan yung verse 11, it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven. Ibig sabihin, may misteryo, pero willing na ang Diyos ngayon na ipaalam sa atin. At isa sa alamin natin ngayon ang misteryo ng kapanganakan ni Kristo. Okay? Punta tayo sa Romans 16. Para tayo mag-memory, Bible drill ngayon, no? Marami tayong verses na babasahin. But I hope, brethren, magtiyaga tayo. Sabi nga, pag may tiyaga, may nilaga. Pag nagtiyaga tayo sa mga verses na to, maunawa natin yung misteryo ng kapanganakan ni Kristo. 16:25 of Romans. Now, sabi ni Pablo, to Him that is of a power to establish you according to my gospel. Importante yung gospel, yan yung binhi. And the preaching of Jesus Christ, gospel pa rin yan. According to the revelations of the mystery, kita nyo, ang mystery, i-reveal. Ano yung pag nakita nyo sa Bible yung salitang revelation? Ibig sabihin ng dating nakatalukbong, tinanggal yung talukbong para ipakita. Di ba ganyan, pag kami elaboration, hindi mo alam kung ano yung design, di ba, pag nakasulat, pagka inatak na yung tilon, makikita ang revelation ng tawag doon. So ang Diyos, everyday na nagbabasa ka ng Bible, everyday na nakikinig ka ng Bible study, everyday that you listen to the preaching of the Word of God, God is revealing something unto us. Kaya ako sa inyo, maging excited ako pagpunta sa church. Pagdalo sa Bible study, kasi meron na namang i-reveal na hindi alam ng iba yan. At napakatinding kayamanan nito. Alam niyo, si Kristo mismo sabi niya, meron isang negosyante, naghahanap siya ng perlas. O ng isang kayamanan. Tapos pag may nakita, sila mga negosyante ganun, di ba? Ikukumerso para kumita pa ng iba. Ipagpapalit para kumita ng iba. Nakatagpuro siya ng pearl of great price. Nung makita niya na yon na nasa isang lupa, binili niya yung lupa, lahat ng kayamanan niya, in-invest niya, para mapasakan niya yung pearl of great price. Mga kapatid, ang pearl of great price si Jesus Christ. Sa buhay natin, ang dami natin hinahanap. Pera, kaibigan, asawa, karelasyon, kasikatan, kagwapuhan, kagandahan, kakisigan, lahat yan nawawala. Alam niyo kagandahan, anong principle sa kagandahan? Beauty is only skin deep. Yung kayamanan, ang kayamanan ay may pakpak. No? Hindi mo alam kung kailan lilipad yan. Even yung kalusugan natin. Pero, brethren, pag nakita mo si Kristo, iyon ang hindi nawawala. At yan ang napakalaking kayamanan. Kaya sabi niya rito, sabi niya,
may kapangyarihan na ma-establish kayo according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery. Ang mystery, hindi mo yan malalaman kung hindi yan ibubulgar. Yung ibig sabihin, ang katotohanan patungkol sa Diyos, hindi kayang unawain ng tao kung hindi tayo tutulungan ng Diyos. Kaya unless a man be born again, hindi kayo nag-see the kingdom of God. Bakit? Bulag ang tao eh. Binulag ni Satanas. Sabi ng 2 Corinthians chapter 4, verse 3. No? Ang mata ng mga tao ay binulag upang hindi magliwanag ang ebanghelyo. Kasi gusto ni Satanas, habang buhay niyang bihag ang mga tao. Pero pag nakilala mo si Kristo, sabi niya, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Mga kapatid, si Kristo lang ang magpapalaya sa atin. Tuloy natin. Which was kept secret. Kailan daw tinago to? Since the world began. Mula ng Old Testament, medyo nakatago pa to. Pero may pahapyaw na. Diba? Example, nung magkasala, papakita ko sa inyo, no? So nakatago yan. Balikan natin si Colossians 1:26. Tuloy tayo kay Colossians. Meron din binanggit kanina. Tatsaga lang tayo mga kapatid. Ako po, kung mapapansin nyo, lagi akong nagbabasa ng verse. Kasi ayoko yung opinion lang. Marami kayo marinig na preaching, okay, masaya, na-entertain kayo, patawa ng patawa, pero salita ng Diyos, may natutunan ba? Wala. Okay, na-relax ka, pero wala kang salita ng Diyos na magagamit pag may problema ka na. Ako po, puro verses, no? Okay, sabi ng Colossians 1:26, even the mystery which have been hid from ages and from generations, but now is made manifest to Israel. Tandaan nyo, no? Napakamapalad natin. Ang daming gustong malaman itong matututunan natin, hindi nila natuklasan yan. Si Adan, hindi niya, merong pahapyaw, pero hindi niya makakuha kung ano ibig sabihin nun eh. Si Noah, ang daming binanggit sa kanila, hindi nila, ano yun, sikreto sa kanila yan. Pero kahit limitado ang alam nila, at least naniwala sila sa Panginoong Jesucristo. Kaya na-save sila eh. No, pero limited ang alam nila, si Abraham. Ano? Di ba sabi kanina sa Sunday school natin, yung tatay niyong si Abraham eh. Gusto niyang makita ako eh. 2,000 years na nauna si Abraham kaysa kay Jesus Christ sa katawan tao. At masaya siya dahil nakita niya ako. Uy, ano nangyari yun? Eh ngayon lang pinanganak si Jesus nung nandito siya. No? Si Abraham 2,000 years na nabuhay. Ba't niya nakita si Jesus? Kasi mayroong tinatawag na typology. Paano niya nakita? Nung sinabi ng Diyos na, Abraham, ialay mo nga sa akin yung pinakamamahal at kaisa-isa mong anak. Papatayin niya si Isaac na nag-iisa niyang anak. Tao pa lang yun, ha? Tao pa lang yun. Okay? Hirap na hirap siya. Pero, dahil nga sa pananampalataya niya, nanampalataya siya, kahit mapatay ko itong anak ko, mabubuhay ko eh. Bakit niya sinabi, ba't niya alam na mabubuhay? Kasi sabi niya sa mga katulong niya, maghintay kayo rito. Pupunta kami dun sa bundok, iaalay ko yung anak ko, pero babalik din kami. Ba't niya sinabing babalik sila? Dalawa. Ang paniwala ni Abraham, mapatay man niya yung anak niya, talagang papatay niya. Mabubuhay siya. Eh, si Isaac, larawan siya ni Jesus Christ. Si Abraham ang kauna-unang naniwala na may mamamatay, mabubuhay ulit. Di ba, hindi na nga tinuloy ng Diyos? Kasi pinatay na niya sa emotion eh. Hindi mo itataas yung sundang hanggat hindi ka galit. Kaya ingat kayo sa galit ha. Kaya sa Bible, huwag kang magagalit sa kapwa mo. Sabi ni Kristo, kasi pinatay mo na siya. Kasi hindi magtatagal, papatayin mo yan. No? Kaya nga pagka sa abogado, sa husgado, i-establish muna may motibo ba? Kasi pagka may motibo, pinlano mo talaga yan. No? So brethren, yan ang tinatawag na mystery of the faith. Okay, tuloy natin. Sabi ng Colossians, pero ang good news, but now is made manifest to his saints. Yung mga nakatago kina Abraham, nakatago kina Noah, kina Adan, kina David, abay natakalinong nating mauunawaan ngayon. Eh yun, kung mag-aaral ka ng Bible, if you will study the Bible. Sabi, it is now, present tense, made manifest. Ang ibig sabihin ng manifest, ibinubulgar sa atin. Brethren, if I were you, no? Especially, hindi dahil sa sinasabi ko ako yung pastor, no? Pero ako, excited ako eh. Ang dami kong gustong ituro sa inyo. No? Kukulangin ang time natin, pero samantalahin niyo po habang nandito po ako kasi hindi tayo bumabata, di ba? Hindi namin alam kung ilang taon pa kami ni Sister Amor dito. Pero, ayun, no? I-reveal yan. No? So, mga kapatid, yun ang una. The mystery was kept secret since the world began. Letter B. The mystery was prophesied in the Old Testament. Yung mystery ng pagkapanganak ni Kristo o pagkakatawang tao niya, inihula na niya na napakarami. Pag nag-aaral kayo ng prophecy, ang dami.
Alam niyo yung, bigyan ko na naman kayo ng example, ha? Kunwari, di ba, bagong taon ngayon, sa Pilipinas, uso to eh. Makikita nyo na naman yung mga mahuhula niyan. Nasabi nila, oy, hula ni Madam Auring, merong maghihiwalay na artista. Alam mo, suntok sa buwan yun, ang daming artista. Okay? Merong mamamatay. Merong mga mabubuntes. Abay, suntok sa buwan yun. Talagang probability yun. Dahil hindi niya naman sinabi kung sino. Sa Bible, eksakto eh. No? Kung ano ang magkakanak sa kanya, isang birhen. Ito, punta tayo sa Isaiah chapter 7. Pakaganda. Inaral namin kanina sa Sunday School, pero karamihan wala kayo nung Sunday School. Magandang mabasa nyo ito. Isaiah chapter 7, verse 14. Ang dami po patungkol sa Panginoon, mga kapatid, na talagang pwede natin. Sabi ng Isaiah 7:14, therefore the Lord Himself shall give you a sign. Isang senyas kung sino yung Messiah iniuhula. Behold, the virgin. Wala pong nangyaring ganyan, mga kapatid. Wala pong virgin na nangyari na anak. No? Ano sabi? Behold, the virgin shall conceive and bear a son. Now, pwedeng ang isang birhen ay mabuntis. By miracle ulit yan, ha? Pero pwedeng babae. Diba? Sa kanya, eksakto lalaki. Tapos, ang pangalan niya, eksakto rin. Tatawagin siya Emmanuel. Anong ibig sabihin Emmanuel? God with us. Punta kayo sa Matthew chapter 1, verse 23. Ang sabi ng anghel kay Joseph, kung uniwan yung asawa mo, yung pinagbubuntis niya, hindi anak ng sino mang lalaki, anak ng kataas-taasan niya. At ang magiging anak niyan, lalaki. At ang itatawag mo sa kanya, Emmanuel. Alam mo yung pangalan niya, no? Ay ang tatay ni Jesus ay God the Father. It is God the Father, mga kapatid. So sana makita nyo, ang sinasabi po na salita ng Diyos, it is prophesied, ang misteryo na to. Tumanong tayo sa 9:6. Tingnan nyo sa 9:6 ng Isaiah. Kanina po, binasa rin namin. So, Isaiah chapter 9:6 nga ba yan? Tama. For unto us, a child is born. O, di ba pinanganak si Jesus ni Maria? Unto us, a son is given. Yan naman yung pagiging anak ng Diyos. Binigay siya, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. May isang, kaya nga misteryo si Jesus eh. Siya lamang yung 100% God kasi binigay siya na anak ng Diyos eh. Siya rin ay 100% na tao kasi pinanganak siya ni Maria. Walang unique na personality na gano'n. No, pag sa mundo, ang tawag kunwari, yung sirena, ang tawag doon, kalahating isda, kalahating tao. Pag tikbalang, kalahating kabayo, kalahating tao, no? Merong mga tao na kalahating lalaki, kalahating babae, no? Pwedeng gano'n, no? Pero si Kristo, hindi siya kalahating Diyos, ha? Buong Diyos, 100%, pero buong tao. Walang iba nun. Mga kapatid, He was prophesied. Yan ang misteryo niya. Tuloy natin. Ang sabi ng 9:6, the government shall be upon His shoulder. Siya yung magpapaandar sa buong mundo. His name shall be called Wonderful. Mga kapatid, no? Si Kristo. Kaya nga meron tayong kanta sa song sheets natin, eh. Lily of the Valley. Alam nyo, dapat ang pinakamatinding pangalan, di ba sa atin, oh, the sweetest name for me is Amor. No? Me, Amor. Kaya yung pangalan mo, sabi nga, the sweetest name for a person, yung sarili niyang pangalan. But if you are a Christian, the sweetest name, the most wonderful name, is the name of Jesus Christ. Ang sabi kanina sa binasa natin Philippians 4, di ba? There is a name, He was given a name above all names. Mga kapatid, huwag niyong ipapatalo si Kristo, ha? Ngayon, mag-eleksyon sa Pilipinas, minsan, ako, magganto. Pero hindi niya pinakikilala si Kristo, kaya tayo. Magpapakamatay tayo alang-alang sa politiko na pag nanalo. Actually, mas maraming natatalo. Pag nanalo naman, pwede ka na niyang kalimutan. Pero si Kristo, hindi mo siya pinakikilala. Brethren, ang sabi rito, His name is Wonderful, He is Counselor. Ano pang isang tawag sa kanya? He is Mighty God. Kaya nga misteryo yun eh. Isang Diyos na nilikha. Bakit siya nilikha? Pinanganak eh. Pero tiniis niya yun, no? Mamaya makikita niyo pa yung mga misteryo. Also, He is called the Everlasting Father, the Prince of Peace. So mga kapatid, He was prophesied. Yan po yung ating mystery, no? Ang tawag ko rito, progressively revealed in prophecy. Bigyan ko ng example. Nung magkasala si Adan at Eva, ang timano sabi ng Diyos kay Eva, babae, mula ngayon pag-aawain kita at ang ahas. Ang binhi mo at ang binhi ng ahas.
no? Tutuklawin ng binhi ng ahas, yung sakong ng binhi ng babae, yung binhi ng babae, dudurugin niya yung ulo ng binhi ng ahas. Alam niyo si Jesus Christ yun. Kaya lang, hindi alam ni na ano yun, hindi alam ni Eva yun. Misteryo nga sa kanila yun eh. Pero pagdating sa atin, pag binasa mo yung Galatians 4:4, in the fullness of time, nung dumating na ang hinog na panahon, ipinanganak ng isang babae. Sino? Si Jesus Christ. Misteryo yun. Pero matagal na palang iniuhula, hindi lang maunawaan ng mga kasalukuyan. But we are so privileged, mga kapatid, na tayo kaya natin maunawan. Another, kaya nga tawag ko dito, progressively revealed eh. Yung si Abraham, sabi ng parang, Abraham, umalis ka dyan sa bayan mo, pumunta ka sa ituturo ko. And then, ibibless kita. At sa pamamagitan ng binhi mo, tandaan nyo, si Abraham ay bahog yung asawa at matanda na sila. There are two barriers para hindi sila magkaanak. No? 100 years na si Abraham. Si Sarah, 90 years old. Bahog pa. Kahit na nga hindi bahog eh. Ano na eh, matandang ganun, tawag na, menopause na. But brethren, nasabi ng Panginoon, I will give you a seed, and through your seed, all the people of the world will be blessed. Paano mangyayari na ang anak mo ay may bless na? Pwede pang yung anak mo i-bless yung pamilya mo kung masenso siya. Pwede pang yung anak mo ma-bless yung magiging asawa niya kung virtuous woman siya, no? Pero yung buong mundo makikinabang sa binhi ni Abraham at tinuturo doon si Jesus Christ. Alam mo paano nangyari, mga kapatid? Ito yung sasabihin ko po sa inyo, no? Maraming bansa, tayo mga Kristiyano, na-bless tayo dahil kay Kristo. Diba? Napatawad yung kasalanan natin, pupunta tayo sa langit. At ngayon nasa mundo tayo, binabago tayo ni Kristo. If any man be in Christ, he is a new creature. Eh, parang pastor yung hindi naniniwala kay Kristo, binless din sila. Alam niyo kung bakit? Sasabihin ko sa inyo. Ang isa sa binhi ni Abraham, physically, yung mga Hudyo. Yung mga Hudyo, yan po yung naging bento ng maraming bagay na pinakikinabangan natin. Yung Microsoft, Hudyo po ang naging bento niya. Yan po Facebook, Hudyo po yan. No? Lahat po. Basta yung mga mayayaman, yung mga inventor, sa kanila natin utang na loob yan. Yung negosyo, yung mga bangko, yung mga Hudyo po yan. Kasi anak sila ni Abraham, physically. Pero ang ultimate na talagang tinutukoy na anak niya, si Jesus Christ. Ito, dahil kay Kristo, dahil sa mga Hudyo, nasulat ang Bible. Ang Bible ngayon, pinakikinabangan sa buong mundo. Kahit hindi ka nga Kristiyano, pinakikinabangan ng Bible as a literature. Yung simbahan, tinatag ni Kristo. May simbahan tayo ngayon. Yung simbahan, mga kapatid, kahit hindi naniniwala yung mga tao, pag may simbahan sa isang lugar, binibless ng Panginoon ng isang lugar. Tignan niyo itong realidad. Kung napunta kayo dito nung una, Sister Daisy, isa sa nauna rito, no? I-compare nyo nung una. Ang laki ng improvement po ngayon. Pagka may simbahan, sumasabay po yung pag-asensyo ng isang lugar. No? At tatandaan niyo po yan, i-bless talaga kasi, ayun ang hula. Ano pa? May hula rin kay David. Mula sa iyong binhi, magkakaroon ng maglilid. At ang kanyang paghahari, walang katapusan. Si Jesus Christ na naman ang tinutukoy doon. Kasi mula nung si Kristo ipinanganak, ngayon, hari na siya sa mundo sa mga Kristiyano. Sa puso nga lang natin. Pero darating ang panahon, there will come a time na si Kristo po ay uupo sa trono sa Israel. 1,000 years, millennial kingdom. Mga kapatid, nakukuha niya revelation, progressive. Pero hindi na nakuha yung buo. Hindi na nakuha yung ibig sabihin talaga. Napakamapalad natin, dumating sa atin. Kanina, inaral namin sa Sunday School. Psalms 110 verse 1. No? Ang sabi ni David, and the Lord, capital letter L-O-R-D, God the Father yun, said unto my Lord, capital L-O, small letter O-R-D, Jesus Christ yun. Pero di ba nila si Jesus Christ yun? Sabi ni David, sinabi ng Panginoon, capital letter, God the Father, sa aking Panginoon, ikaw ay upo sa aking trono magpakailanman. Nung dumating na si Jesus, naroon natin kanina sa Mark. Yes. Nasabi ni Jesus Christ, may tanong ako sa inyo. Bakit tinawag ni David na Lord yung anak niya? Kasi anak daw ni David At totoo naman si Jesus Christ sa katawang tao, galing sa salahi ni David. Ang layo niya kay David, 1,500 years Pero lahi pa rin niya. Kung anak niya siya, bakit tinawag ni David na Lord? Kasi nga, Diyos si Kristo yan. Kinailangan lang siya magkatawang tao, kaya kailangan siya dumaan sa katawang tao ni David. Mga kapatid, misteryo yan. Pero kung born again tayo, ang dali, di ba? Dahil sa Holy Spirit. Unless a man be born again,
you cannot see the kingdom of God. But if you are born again, ibig sabihin ng born again, hindi miyembro ng relihiyon ha. Ang born again ay yung nagsisi ka sa kasalanan mo, tinanggap mo si Kristo as your personal Lord and Savior. Wala mismo, born again ka, sasayo ang Espiritu ng Diyos. So mga kapatid, yan ang tinatawag na progressive revelation, no? And then, ito na, balik tayo ngayon sa Colossians chapter 1, dun sa talagang teksto natin kanina. Pangatlo na, letter C na, this mystery was centered in Christ. I hope nasusundan niya. Una, nakatago ang misteryo na yan. Unang panahon pa. Pero pangalawa, may mga hula, may mga typology na ang tinutumbok talaga papunta kay Kristo. Ngayon, letter C, mga kapatid, ano sabi ng Colossians 1:27, yung pinaka-text natin kanina? Ang sabi po ng Colossians 1:27, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery. Kayamanan to. Kayamanan itong misteryo na to, no? At kalwalatian din to among the Gentiles. Tayo yan. Sabi ni Brother Darwin kanina, yung wise men, magandang point yun, no? Mga Gentiles sila. Pero sila yung unang nakinabang at sila yung unang sumamba kay Jesus. Tandaan nyo, si Jesus sinamba siya ng wise men. Tapos ngayon, yung iba, ayaw nila sambahin ng Panginoon. Tapos sabi niya, sino ba yung misteryo na yun? Sino ba yung kayamanan at kalwalatian ng misteryo among the Gentiles, which is Christ in you? Nasaan ba si Kristo? Nasa puso natin. Pag tinanggap na natin, sino siya? The hope of glory. Mga kapatid, sa buong buhay natin, si Kristo dapat ang pag-asa natin. Christ is our hope for salvation para mapunta sa langit. Christ is our hope of salvation para huwag tayo mapunta sa impyerno. Christ is also our hope para magbago tayo. Christ is also our hope para magamit tayo ng Diyos, mga kapatid. So, siya ang sentro ng misteryo na to. Okay? Punta tayo ngayon sa letter D. This mystery and prophecy, pagsamahin na natin yung misteryo at saka yung prophecy, was fulfilled in Christ. Actually, may pupunta tayong talata ngayon, no? Lahat yan na natupad kay Kristo. Punta tayo sa John chapter 1. Sa inyo, para tayo magba-Bible drill ngayon. John chapter 1. Natupad lahat yan, yung prophecy at saka yung misteryo na ang tagal ng binabanggit sa Old Testament, pag sama-samahin nyo, natupad lahat yan. 100% kay Kristo. Ano sabi ng John 1:1? In the beginning. Alam niyo, yung beginning na yan, mas nauna pa yan sa Genesis 1:1. No? In the beginning was the Word. Siya na yung verbo. And the Word was with God. Iba siya sa Ama, God the Father, meron pang Word. Sino si Word? And the Word was God. Aba yung those verbong yun ay Diyos. So walang duda na si Jesus ay Diyos. Now, sasabihin ba, sandali Pastor, okay, naniniwala ako na yung verbo dyan, kasama ng Diyos, ang verbo ay Diyos kasi kasama ng Diyos, pero it doesn't prove na si Jesus yan. Paano mo mapuprove na si Jesus yan? Tumanong kayo sa verse 14. Ano sabi ng verse 14? And the Word was made flesh. Ang verbo ay nagkakawang tao. Walang iba yan. Si Jesus Christ yan. Ano ginawa ni Jesus Christ nung nagkatawang tao siya? Dwell among us. Alam niyo ibig sabihin ng dwell? Abay, nakitira siya sa atin. Pero siya ayaw natin patirahin sa atin. Nakitira siya sa mundo na ginagalawan natin para tubusin niya yung kasalanan niya. Ngayon, dahil napako na siya sa krus, ang gusto niya ngayon tumira siya sa puso natin. Kaya nga may nakalagay sa Bible Revelation 3:20 sabi niya, narito ko ngayon nakatayo. I am at the door knocking. If anyone hear my voice. Now, pag binasa mo ang Bible, voice yan ng Diyos. Pag nakarinig ka ng preaching na nakabase sa Bible, boses yan ng Diyos. Ako, kaya kitang tulungan na marinig mo ang salita ng Diyos. Pero may pangalawang kondisyon If anyone hear the voice, makakatulong ako doon, and open the door. Hindi na kita kayang tulungan dyan. It's your own decision. Kaya ang tao, kailangan siya magpasya. Nakaraang linggo, naalala nyo, nag-invitation tayo. Sabi ko, bagamat nung namatay si Kristo on the cross, sabi niya, bayad ang kasalanan ng buong tao, pero hindi pa effective sa'yo. Para siyang gamot na available, kailangan mo siyang inumin. Yun yung sinasabi niyang pag tinanggap mo siya sa puso mo, pag pinapasok mo siya, dun parang maliligtas ka. Brethren, yan yung tinatawag na this mystery was fulfilled in Christ. Sabi ng 1:4 and we beheld this glory, the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. Tapos anong sabi niya sa verse 18 mga kapatid? Verse 18, no one hath seen God at any time. Kung si Kristo hindi Diyos, hindi niya pwedeng makita ang Diyos, hindi niya pwedeng makilala ang Diyos, pero kasama siya
No man hath seen God at any time, the only. Sino lang ang nakakakilala sa Ama? Sino lang nakakakita mula nung simula? The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. Mga kapatid, bumaba siya, tapos binayaran niya yung kasalanan natin, no? Tumalo po tayo sa verse 29, bago ako babalik sa verse 12 mamaya. Sabi ng verse 29, the next day, John seeth Jesus coming unto him. 30 years old na si Jesus dito. Magpapabinyag siya kay John the Baptist. Ano sabi ni John the Baptist? He saith, behold, sino siya? The Lamb of God, which taketh away the sin of the whole world. Ang tagal nang iniumulay ang tupa na yan. Mula kay Adan, kina Abel, tupa na ang pinag-uusapan. Bakit tinanggap ng Diyos ang offering ni Abel kaysa sa offering ni Kuya? Kasi may tupa. Kasi yung tupa, nilalarawan si Jesus Christ. Mga kapatid, ano? Pag inaral nyo talaga, si Noah, bakit siya naligtas? Nakasakay siya sa arko. Yung arko na yun, isa lang ang pintuan nun. Alam niyo, yung arko nun, sinisimbolo si Jesus Christ. Noong unang panahon, hinatulan ng mundo sa pamamagitan ng tubig. Ang sino mang hindi nakasakay sa arko, patay ka sa tubig. Si Kristo po yung arko doon. Simbolika lang tawag doon. Typology, mga kapatid, no? Si Abraham, yung seed na tinutukoy, si Jesus Christ din yun. Mga kapatid, ang dami pong hula sa Old Testament na ang tinutumbok niyan ay si Jesus Christ. Kaya, balik tayo ngayon sa verse 12. Anong gagawin ko dun sa Messiah na pinadala, na anak ng Diyos, na nagkatawang tao? Ano lang ang dapat kong gawin? Verse 12. John 1:12, but as many as receive Him, si Jesus Christ yan, to them gave He power to become the sons of God. Diyan ka pa ng magiging anak ng Diyos. Mga kapatid, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Lahat ng tao nilikha ng Diyos. Pero hindi tayo lahat anak ng Diyos. Bakit? Nung ginawa si Adan, anak siya ng Diyos kasi perfect siya. Pero ano sabi ng Diyos? Pag kinain mo yung bawal, if you eat of that forbidden food, thou shalt die. Ang ibig sabihin ng die, kumbaga sa relasyon, magbe-break tayo. Kinain nga, di ba? So, na-break si Adan at saka si Eva sa Diyos. Hindi na sila anak ng Diyos mula noon. Kanino sila anak? Sa kalaban ng Diyos. Masakit sa tenga yan, no? Sabi ng Panginoon sa mga Pariseo, ye are of your father, the devil. Mga religious, kasi hindi nila tinatanggap si Jesus eh. Paano ka magiging anak ng Diyos? John 1:12, ulitin natin. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Even to them that believe on Him. Mga kapatid, I do not know about you. Ako, sigurado ako. 1983, September 16, nung may nag-share sa akin na kaklase ko, nakilala ko na ako'y makasalanan, nasa isang sulok lang kami, at ako'y nagsisi sa kasalanan, at kinilala ang Panginoon as my Lord and Savior, at tinanggap ko siya sa buhay ko. Since then, naging anak ako ng Diyos. Hindi ibig sabihin na anak ka ng Diyos, perfect ka na. Ibig sabihin, yung kasalanan mo, bayad na. Kasi yung kasalanan na magdadala sa atin sa impyerno eh. The wages of sin is death. Death in the Bible means, ito hindi lang namamatay yung katawan, separation ng spirit at saka soul from the body, kundi yung espiritu mo putol sa Diyos. Nakaseparate ang espiritu mo sa espiritu niya. Ang mas malala pa sa death, yung kaluluwa mo na walang katapusan, ibubulig sa dagat-dagatang apoy at asupre, to be forever separated from God. Yun ang ibig sabihin ng second death. Pero sana, habang buhay tayo, tanggapin natin siya para maging anak tayo ng Diyos. At once na anak ka ng Diyos, hindi na yung napuputol. Kung naghahanap tayo ng forever, this is it. Once you are a son of God, once you are a daughter of God, you will remain a son and daughter of God forever. Hindi na yung napuputol. Kasi yung binayaran ni Kristo, hindi lang yung nakaraang kasalanan, pati yung gagawin mo pa. Ganun katindi yung power ng blood of Christ. Kaya nga, Lamb of God which taketh away the sin of the whole world. Mga kapatid, sana ay kinilala na natin siya. Now, letter E. God revealed this mystery first to Apostle Paul and then to other apostles. Alam nyo, merong unang pinakitaan yan si Pablo Naaral namin to sa prayer meeting. Si Pablo, buhay pa siya, sabi niya, 14 years ago, hindi ko alam kung nasa katawan pa ako, wala, napunta ako sa third heaven. No, may third heaven. Siguro, mas maganda, pakita ko sa inyo yung verse na yan. Ano ba yung brother? 2 Corinthians 12. 2 Corinthians 12. Para namang ma-satisfy kayo mga kapatid, ayoko magbitaw ng salita na hindi galing sa salita ng Diyos. No? 2 Corinthians chapter 12, verse 1. 2 Corinthians 12:1. It is not expedient for me, doubtless, to glory. Sabi ni Pablo, I will come to visions and revelation of the Lord. Tanda yung salita revelation,
yung pinakita sa kanya ng Diyos. Ibig sabihin, Revelation, dating nakatago, pinakita na. No? Verse 2, I knew a man in Christ about 14 years ago. Hindi niya. Yung man na tinutukoy niya, siya rin yan. Whether in the body, I cannot tell. Whether out of the body, I cannot tell. God knoweth. Such an one caught up to the third heaven. Bakit may tatlong heaven? Alam niyo, pag binasa niyo yung Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and the earth. Pag inaral niyo original nun, plural po yung heaven doon. In the beginning, God created the heavens and the earth. Bakit may tatlong langit? Yung unang langit, yan yung himpapawid natin. Lumilipad yung eroplano, nandiyan yung ulap, no? Yan po yung first heaven, no? Yung second heaven, yan yung galaxy. Nandiyan na yung mga ibang planeta, nandiyan na yung araw, yung lahat ng stars, no? Ang third heaven, yan ang tirahan ng Diyos. Walang sasakyan ng tao na makakarating sa third heaven. Ang pwede mo lang sakyan si Jesus Christ. No? Sabi ng Bible, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, which is in the third heaven, except through me. Kaya kapatid, kung di mo pa siya tinanggap, sumakay ka kay Kristo. Kumbaga doon sa arko, kung di ka nakasakay, patay ka. Ilan ang naligtas nun? 8 lang. Kasi sumakay sila sa arko, na sinisimbolo nun si Kristo. No? Ngayon, ang mundo ay hahatulan na hindi na sa tubig, sa apoy na. Ngayon, para maligtas ka sa apoy, kailangan mo si Jesus Christ. So mga kapatid, yan ang sinasabi po, this revelation, para masatisfy kayo, tuloy na natin sa verse 7. Verse 7, nagtitipid tayo sa oras. Unless I should be exalted above measure, sabi ni Pablo, through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh. Ang dami niyang nalaman na misteryo. Kasama po yung misteryo na patok-patokol sa Panginoon Jesucristo. So mga kapatid, ang mystery na yan, una nireveal kay Pablo, nireveal din naman sa ibang apostol. Pero pinakamaraming pinagrevealan si Pablo. Kaya lang sa sobrang dami na nalaman niya, binigyan siya ng thorn in the flesh para huwag siyang maging mayabang. Dahil sa sobrang dami niya, baka magmayabang siya. Dahil niya pa yung 12 original apostle eh. Pero sabi niya, at least nalaman na. Now, para makita niyo kung talagang tinutukoy niya misteryo, punta tayo sa 1 Timothy chapter, dali lang ha, sigurado ko po yung verse. Nireveal yan kay Pablo, eto na, i-reveal na po yan, makikita talaga natin mga kapatid. 1 Timothy 3:16. 1 Timothy 3:16. Daming verses, ano? But I hope after po ng mensahe nito, makundig po tayo that indeed, the mystery and miracle of Christ's birth ay napakahalaga. Sabi po ng 1 Timothy chapter 3 verse 16. 1 Timothy 3:16. Again, si Pablo na naman nagsusulat dito. Without controversy, great is the mystery. Great yan, pero may pag-asa tayo of godliness. Ano yun? God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nagpakita sa katawang tao. Okay? Ano pa? Justified in the Spirit. Sin of angels. Nakita siya ng hen. Preach unto the Gentiles. Sino bang pinapangaral sa mga hentil kundi si Kristo? Believe on in the Word. Nandito tayo sa part ng mundo, naniwala tayo sa Kanya. Receive up into glory. Sino ba yung tinanggap pabalik sa langit? Ano ba si Jesus Christ? Kaya yan ang tinatawag na mystery of godliness. Yung ang Diyos na lumika, naranasan niyang siya mismo ipanganak sa katawang tao. Misteryo talaga yan, mga kapatid, no? Misteryo talaga yan. So, and then, ipinakita na yan, misteryo na yan, even sa ibang apostol. Makikita niyo mga kapatid, yung kanina sa Romans 16:25 na binasa natin, dati nakatago yan, pero ngayon nireveal na yan sa mga saints, ano? Sa mga mananampalataya. So mga kapatid, sana po magpasalamat tayo na napakatindi po ng pagkaunawa natin kay Kristo. Punta po tayo sa 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2. Okay? Dagdagan pa po natin para lalo nating mapatibay ang ating pananampalataya. 1 Corinthians chapter 2. Anong sabi ulit ni Pablo? 1 Timothy chapter 2 verse 7. Corinthians. Corinthians chapter 2 verse 7. 1 Corinthians muna, chapter 2 verse 7. But we speak the wisdom of God in a mystery. Dahil tinuruan tayo ng Diyos, dati nakatago, ngayon kaya na natin pag-usapan. Kaya nga naituturo ko sa inyo. Hindi dahil sa marunong ako. Nireveal yan ng Diyos sa Bible, aralin na lang natin. Pag may Holy Spirit tayo, but we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom, which God ordained before the world unto our glory. Dati na yan. Pero tayo lang ang nakakaalam niyan
dahil napakamapalad natin mga kapatid. No? Ituloy natin sa verse 8. Which none of the princes of this world knew. Mga kapatid, maraming hari, maraming prinsipe, hindi nila kilala si Kristo. Pero ikaw, kilala mo siya. Di ba napakamapalad natin? Sabi ni Pablo ang daming prinsipe, kahit yung mga nasa unang panahon, they knew it not. For had they know it, they would not have crucified the Lord of glory. Kung kilala lang nila ang wisdom ng Diyos, dapat hindi nila pinatay ang Panginoon. No? Verse 9, But as it is written, I have not seen, nor ear heard, neither have entered into the heart of man, the things which God hath prepared for them that love Him. Pag mahal mo ang Panginoon, ang dami niyang i-reveal sa iyo. Ang dami niyang i-reveal, makukontento ka na. Wala ka nang hahanapin pa. No? Magkaroon ka ba ng asawa, boyfriend, parang hindi na siya yung pinaka-main part ng buhay mo. Alam mo, I'm warning you, no? Sa mundong ito, kilalanin mo si Kristo. Pag meron ka kay Kristo, kaya mong dalhin lahat ng pagsubok. Bakit? Kasi meron hindi nawawala sa iyo. Pero kung wala si Kristo sa iyo, tapos lahat ng pagmamahal mo nasa isang babae, no? Yung babae niyan, pinagpalit ka. Wala na. Wasak ang buhay mo, no? Wasak, sabi nga, no? O kunwari naman, iba naman, pera naman ang pinag-discardian mo, no? Abay, lumilipad ang pera. No? O kaya, ay, nagpakalusog ka, nagpaka-macho ka, no? Abay, isang sakit lang yan. Everything. Ang sabi nga ni Pablo, all is Solomon, all is vanity, vanity of vanities. Pagka karunungan yan, everything, mawawala. Si Kristo hindi nawawala. Kaya mga kapatid, ang sabi ng verse 10 ngayon, tingnan niyo, verse 10, But God hath revealed them. Paano natin natututunan lahat yan? Unto us, sa ating mga kasalukuyang Kristiyano, by His Spirit. You need the Spirit of God. Sabi ko nga sa inyo, kung gusto mo ma-interpret ng tama ang Bible, magkonsulta ka sa author. Sino ba ang author ng Bible? Holy Spirit. Holy Spirit. Ginamit lang yung mga nagsulat diyan, no? In-inspired lang sila para maisulat. Hindi katulad ng mga librong binabasa natin, yung No Limit Tangere, pinagdidebate yan. Sino ba si Maria Clara? Siya ba si Leonora Rivera na talagang aktual na tao o siya ba yung bansang Pilipinas? Abay, debate sila ng debate. Walang katapusan yan. Kasi patay na yung author. Ang makakapagsabi kung sino talagang tinutukoy niya, kung matanong sana natin si Jose Rizal. Patay na siya eh. Ang Bible, mga kapatid, hindi patay ang author. Buhay. Kaya nga tayo nananalangin bago tayo nag-aaral eh. So mga kapatid, ayan ang sabi ng verse 10, God hath revealed them, yung mga mystery, unto us by His Spirit, for the Spirit searcheth all things, the deep things of God. Yung sinasabi kanina, secret things belong to God, pero may mga nire-reveal sa atin. I-appreciate natin mga kapatid, no? And finally mga kapatid, dito sa susunod nating aralin, every believer, pag ikaw na-discover mo yung mystery, every believer has the potential to minister this mystery of the gospel to the unbelievers. Kailangan i-share natin itong misteryo na to. Pag ikaw nalaman mo na, kinilala mo na yung misteryo, naligtas ka na, abay, huwag kang titigil. Ipakilala mo siya. Magkakaroon ng kabuluhan ng buhay mo. If I were you, kahit yung mga OFW, sabi ko po sa Dubai, nung una ako nag-preach doon, no? 2005, nagdala ko. Sabi ko, ilan na pa lang, 7 pa lang yata yung ma-attend noon. Nagdala ko yung 3-in-1 na Nescafe. Ano itong dala ko? 3-in-1. Alam nyo, kaya ko ginamit ito, sana, alam ko bilang OFW, ang unang dahilan kaya kayo nasa abroad, yan sa pamilya. And it is a very noble thing. Nag-sacrifice ka dahil gusto mong mapaaral yung anak mo, mapatayo yung bahay mo, mapagamot yung magulang mo. It's a noble thing. It is worth the sacrifice. Pero alam nyo ba, sa hindi nyo alam, yung kinikita ng OFW, nakikinabang ang gobyerno. Yes. Pinakamalakas na mag-contribute sa ating economy ay yung remittances ng ano. Kaya ko sinasabi yun, para madagdagan yung inspirasyon nila. Kaya tayo tinatawag na makabagong bayani. Kaya pag lalabas ka ng Pilipinas, kinukutungan ka. Yan ang makabagong bayani. Sumuwi yan, patay, nakakulong, ano. Pero in positive note, maganda yun. Nagtrabaho ka lang sa pamilya mo, nakinabang pa yung bansa natin, maging makabayan tayo, no? Pero alam niyo, dagdagan niyo pa yung rason. Not only 2-in-1. Dagdagan niyo pa ng patungkol sa Panginoon. Paano? Mag-join kayo sa church. Mag-serve kayo sa Panginoon para maligtas pa yung ibang kababayan o ibang lahi. Habang tinutulungan mo yung pamilya mo, tinutulungan natin yung bansa natin, tinutulungan natin ang gawain ng Panginoon. May rason para mabuhay, di ba? Kahit anong hirap ng buhay, there is a reason to live. Sabi nga ni Pablo,
your labor and sacrifices will not be in vain in the Lord. Hindi mawawala ng kabuluhan, mga kapatid. So, i-conclude natin ito. Nakita na natin yung misteryo. Pwede palang pakinabangan ng Kristiyano. Nasa Korinto kayo, di ba? Punta tayo sa chapter 4. 1 Corinthians chapter 4. Ano sabi po ni Pablo? Let no man so account of us as of the ministers of Christ as any stewards of the mysteries of God. Si Pablo, naging steward sa katiwala siya ng misteryo ng Diyos. Tayo rin. Pwede tayo maging katiwala kung tayo ay mag-share ng salita ng Diyos sa ibang mga tao. Biro nyo, pag senior nyo po yan, eto na ngayon, punta na tayo sa miracle. Mabilis lang po sa miracle. Naaral natin ang misteryo. Ano naman yung milagro sa kapanganakan ni Kristo? Dalawang milagro ito eh. Una, what happened to God? Para lang tayo maligtas, gumawa ng milagro ang Diyos, naaral na natin kanina, sinasummarize lang natin, ang Diyos na manglilikha, ang Diyos ay naging tao, nagkatawang tao. Ano po yan? Milagro po yan. The living word came to live in this world. Yung buhay na salita, ang verbo, kinailangan siyang mabuhay sa mundong nilikha niya mismo. Pero pinarusahan siya ng mundo, di ba? Tapos, yung source of life, tinanggalan ng buhay. Ano ba yun? Si Jesus, source of life eh. Pag binasa niyo John 1:1 hanggang 5, siya ang naglikha, siya ang buhay, siya ang liwanag, pero siya mismo tinanggalan ng buhay sa katawang tao. Mister, ano po yun? Milagro po yun, no? Kailangan niya gawin lahat yan para sa atin. Yung liwanag, abay nabuhay siya sa kadiliman. Alam niyo, di ba nakapako siya? Ilang oras siyang nasa dilim? 6. Alas 9 siya napako. Ang sabi ng Bible, alas 12, nagdilim ang buong sanlibutan. Pero actually, nung palang alas 9 ng umaga, nasa kadiliman na siya dahil sa kasalanan, no? And then, nagkaroon din ng kadiliman talaga, alas 12 hanggang alas 3. Pero mo, ikaw ang liwanag, ikaw ang source of light. Tapos nag-game. Dahil namatay ka, nabuhay ka sa kadiliman, no? So mga kapatid, milagro po yan, no? Para lang tayo matubos. Anong pangalawang milagro ng Christmas o Christ birth? Anong nangyari kay Maria? Ayun, isang matinding milagro din yun. Yes. Isang babae, Virgin. isang tao, pupunta sa sinapupunan mo, ang anak ng Diyos. Napakalinaw nun, mga kapatid. Pwede ko ba mabanggit? Sige, punta tayo sa Luke. Para lang mapalinaw, baka sabihin nyo, salita ko lang to eh. Sa Luke chapter 1, nagtataka kasi si Mary, paano mabubuntis? Sabi niya, tanong siya, nung binati siya ng anghel na lubos kang pinagpala sa babaeng lang. Paano mangyayari? Dahil ikaw ay mabubuntis, sabi niya. Paano mangyayari yun? Wala pa akong nakakasiping na lalaki. No? Ang sabi kasi ng bati ng angel, meron siyang pagbati dyan. Verse 28. Luke chapter 1, actually ang kinakausap dyan si Mary, malinaw sa verse 27. To a virgin espoused to a man. No? Verse 28. And the angel came unto her. Sabi niya, Hail, thou art highly favored. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. Tapos nagka-trouble na, no? Tapos sabi ng angel sa 30, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. Verse 31. Behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, eksakto, anak. Shall call his name Jesus. Alam nyo, sa kultura ng Hudyo, tatay ang nagbibigay ng pangalan. Kung talaga ang tatay ni Jesus si Joseph, dapat si Joseph ang masusunod ko ng pangalan niya. Dapat Jose, o kaya Joe, o kaya, Jose Marie, mga gano'n, no? Pero ang sabi na mismo ng angel, Maria, mabubuntis ka. Yung pagbubuntis mo, lalaki. Tapos, ang itatawag sa kanya, Jesus. Saan galing yung salitang Jesus? Galing sa Diyos. Dahil ang tatay mismo ni Jesus, ang Diyos. Okay, eto ngayon ang tanong ni, verse 32. He shall be great. Ito na naman ang prophecy patungkol kay Jesus. Shall be called the Son of the Highest. Anak ng kataas-taasan, no? The Lord God shall give unto him the throne of his father David. Nagtanong si Mary, verse 34. Then said Mary unto the angel, How shall this be? Seeing I know not a man. Hindi naman yung wala siyang kilala lalaki. Kasi wala pa akong nakakatabing lalaki. Yun ang normal process para mabuntis ang babae. Sabi niya, paano mangyari? Dalaga pa ako, meron nga akong katipan, pero hindi pa kami nagsasama. No? Anong sagot ng angel 35? And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come unto thee. Tandaan nyo, nilukuban si Mary ng banal na espiritu. And the power of the highest shall overshadow thee. Therefore shall that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Mga kapatid,
Milagro po yan, no? Kaya dalawang milagro yan. Isang milagro yung ang Diyos naging nagkatawang tao, yung tao nabasa kanya ang anak ng Diyos. Milagro yan. Tapos birhen siya, no? Now, mga kapatid, ginawa lahat ng Diyos yan para ano. Now, bago ko makalimutan, alam niyo ba si Mary, tinawag niya ng Lord yung anak niya? Alam niyo ba yung anak ni Mary naging tagapagligtas din niya? Dumiretso kayo sa verse 46. Kasi kinukulit siya ng angel eh. Paano nangyayari to? Sabi niya, verse 42 muna, sabi ng angel, and she spoke out of a loud voice, and then, I think yung si Elizabeth, blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. Ngayon, ang sabi ni Mary sa verse 46, and Mary said, my soul that magnify the Lord. Okay, parang hindi pa si Jesus ang tinutukoy niya dyan, no? Pero nasabi niya sa 47, and my spirit hath rejoiced in God, my Savior. Yung Savior, na nasa sinapupunan niya, God din niya. Medyo, kaya nga misteryo mga kapatid, alam ko nahihirapan yung unbeliever. Paano nangyaring Diyos si Jesus, pinanganak siya? Misteryo nga eh. Diyos nga siya eh. Tapos, dahil kailangan tubusin yung taong makasalanan na yung pambayad kamatayan, magkakatawang tao siya. Pero hindi nawala yung pagka-Diyos niya. No? Sa kanyang katawang tao, kahit wala siyang ginawang kasalanan, pinako siya bilang isang makasalanan. Kaya namatay siya. Ang namatay hindi ang Diyos. Si Jesus na perfect. Tatanda, hindi namamatay ang Diyos. Pag namatay ang Diyos, hindi na sa Diyos. Kaya mali yung pagmahal na araw, namatay ang Diyos. Sabi ng lola ko eh, huwag kayong tatawa, huwag kayong maliligo, huwag kakain ng karne, patay ang Diyos ngayon. Buong paniwala ko talaga gano'n. Pero nung natutunan ko ang Bible, hindi namamatay ang Diyos. Kaya pala nagkatawang tao si Jesus kasi kailangan kami mamatay sa Kanya. Yun. Pero yung kailangan mamatay, yung walang bahid ng kasalanan. So mga kapatid, ano pa ang, eto talaga pinakamatinding ano, ang pinakamatindi ng milagro talaga sana ng Pasko, ngayong Pasko, dito tayo magtatapos. Pwede ba tayong pumunta sa 2 Corinthians chapter 5, 2 Corinthians, tatapusin po natin ang mensahe dito sa part na to. 2 Corinthians chapter 5. Bago yun, gusto ko munang puntahan natin yung verse 21. Bago ko puntahan yung huling verse na gusto kong basahin. Ang sabi po ng 2 Corinthians 5:21, for He, God the Father yan, hath made Him, God the Son. Ginawa siyang makasalanan. Tubisin po rin. Another mystery of Christmas. Yung Holy, naging makasalanan. Na hindi niya sariling ginawa. Natanda nyo, pag sinabing si Kristo ba ay makasalanan, sa ginawa niya hindi. Pero dahil sa tinubos niyang kasalanan ng buong mundo, makasalanan siya nung nakapako siya sa krus. Ngayon sabi ulitin natin, for He, God the Father yan, hath made Him, God the Son, to be sin. Siya yun. Naging makasalanan siya. Pero para kanino? For us. Yan mga kapatid, sana pakiusap, kung hindi mo pa dating nare-recognize, hilalanin mo na ang Panginoong Jesucristo as your Lord and Savior. Naging makasalanan siya dahil sa iyo, dahil sa akin. Ano ba? Who knew no sin. Sa sarili niya, wala siyang ginawang kasalanan. Pero ito yung kapalit. That we might be made the righteousness of God in Him. The great exchange. Yung kasalanan ko, pinasa ko sa Kanya. Naparusahan na siya 2,000 years ago. Pero yung kabanalang ginawa niya sa katawang tao niya, ibinibigay niya sa lahat na naniniwala sa Kanya. Kaya ang lahat ng born again, perfect sa harapan ng Diyos. Hindi dahil sa ginawa natin. Laging pag nakita si Ed Pamintuan ng Diyos, pasok ka sa langit. Bakit? Hindi dahil ikaw si Ed Pamintuan na pastor o ba? Nasa iyo si Kristo eh. Yung ginawa ng anak ko, nasa iyo, suot-suot mo. Yun ang dahilan ngayon kaya ka makakapasok sa langit. Yung kasalanan ko, di ba dadalhin ako dapat nito sa kasalanan? Don't worry. Yung kasalanan mo, binayaran na ni Kristo 2,000 years ago. Hindi yung dalawa yung ginawa niya. Yung kasalanan ko 2,000 years ago, binayaran niya na sa cross of Calvary. Yung kabanalan na kailangan ko, ang tinatawag kong bisa, ginawa na rin niya 2,000 years ago, kaya niya tinupad lahat ng kautusan. Walang tao nakatupad ng 10 Commandments except the Lord Jesus Christ. Pero bakit niya ginawa yun? Hindi niya kailangan yun. Para ibigay niya sa sino mang maniniwala sa Kanya. Napunta tayo sa last verse. Ito talaga yung pinakamilagro ng Pasko. Sana ngayong Pasko, kahit ngayong araw na ito, pwede may milagro mangyari. Ano yun? Sabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, ibig sabihin ng be in Christ, naniwala ka kay Kristo kahit ngayon, is a new creature. Lahat ng kasalanan mo, mapapatawad, no? At babagoy ka, all things are passed away. Yan yung mga kasalanan. Palilipasin na ng Diyos yan. Behold, all things are become new. Tatawagin ka niyang anak ng Diyos. So mga kapatid, sana po, no? Ngayong Pasko, i-contemplate natin yan. Kaysa sa ano yung pag-iisipan natin, no?
Panginoon, salamat. Napakatinding misteryo, pero salamat, pwede ko maunawaan. Kasi nireveal na niya eh. Nireveal na niya. No? Noon, nakatago. Pero napakamapalad natin, inabutan tayo. No? Tapos, pagka tinanggap mo ang Panginoon, anak ka na niya. No? Anak ka ng Diyos, may mangyayaring milagro sa iyo. At pagka ikaw ngayon Pastor, ako, tumanggap na ako sa Panginoon eh. May naggawa ng milagro ang Panginoon. Magpagamit ka sa Diyos para gumawa pa siya ng milagro sa ibang tao naman. Kapag ka ipinahayag mo, salita niya, yung missionary natin. Mamaya, may babasa yung mission letter, no? Pwede rin itulong natin yung finances natin sa mga missionary. Sinasabi ko sa inyo, kaya nga, kanina, gumawa kami ng video greeting na naman sa isang nag-anniversary sa Basista, Pangasinan. Bakit kami hinihinga ng ganyan? Well, kasi sumusuporta sila sa amin. At dahil sinuporta kami, nakarating kami rito. Yan ang pinagbibili namin ng ticket, ng visa, ng pakupa, no? Tatandaan nyo, kami po, hindi pa kami sinusuporta ng simbahan na to. Ang target lang muna natin yung upa natin sa hotel, no? And some other expenses katulad ng pampaserok sa materials, ano? Sometimes pamasahe sa visitation. Pero, ba't kami nakaka-stay dito? Kung kayo nga nagtatrabaho, kinakapos eh. Wala kami sweldo tinatanggap. Bakit? Marami pong simbahan na nagtutulong-tulong para kami makarating. Now, para rin tayo makatulong sa iba, tumulong po tayo. So mga kapatid, sana po nakita natin the mystery and miracle of Christ. Nawa, yung mystery ng Panginoon pakinabangan natin at maunawaan natin. No? At pagkatapos, baguhin ang buhay natin. Pag binago na po yung buhay natin, magpagamit tayo sa Diyos. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Let's all rise up. Panginoon, salamat po sa mensahe. Nawa, ikaw po ay aming nalwalhati sa umagang ito. Lord, thank you for the mystery that was hidden before, but now is revealed unto us through the Holy Spirit. Sa pamamagitan po ng Bible, at sa pamamagitan po ng patnubay ng Espiritu, ay kaya naming maunawaan ang mga bagay nito. Katulad ng sinabi ng Panginoong Jesucristo, kaya siya gumagamit ng talinhaga, kayong may makinig, kayong may paningin, tumingin, ibig sabihin, ang isang born again ay meron na pong spiritual eyes, meron na po siyang spiritual ears, meron na siyang spiritual understanding. Subalit sa hindi mananampalataya, Panginoon, kung may kasama kami na walang katiyakan ng kaligtasan, gamitin mo po ang maikling paanyaya upang sila po'y tumanggap sa Panginoong Jesucristo as Lord and Savior. Habang lahat po'y nakayuko, nakapikit ang mata, kung tinanggap mo ng Panginoon, salamat, sana lalong tumibay ang pananampalataya mo sa Panginoon. Pero ang paanyaya ko po ngayon ay nakadirect dun sa mga marahil hindi nyo pa ginawa, marahil hindi mo pa tiyak kung ikaw ay anak na ng Diyos, hindi mo pa ginawa isang beses sa buhay mo, nagsisika, pwede mong gawin ngayon yun. Hindi ka po magbabago ng relihiyon, hindi ka magbabago ng lahi, hindi ka magbabago ng mukha ng pangalan. Ang magbabago sa iyo, relasyon. Tandaan mo, pag hindi tayo anak ng Diyos, anak tayo ng kalaban ng Diyos. Si Satanas po yun. At pag namatay tayo, hindi na bayaran ng kasalanan natin, hindi tayo nagsisi, dadalhin tayo sa bahay ng tatay natin. Nasaan yun? Impyerno. Pero may isang tatay, yan ang God the Father, gusto niya tayong maging anak. Kaya niya pinadala yung anak niya, no? Ang anak ng Diyos ay naging anak ng tao para tayong mga anak ng tao ay maging anak ng Diyos. May isang hakbang o dalawang hakbang na gagawin mo. Aminin mo na ikaw ay makasalanan at pagsisiyar mo yung kasalanan. Pangalawa, tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Meron po ba gustong gawin yun? Maliban doon sa mga dati na pong tumanggap. Ayan, salamat po, pakibaba na po yun. Meron pa po ba? Pastor, ngayon ko lang po narinig ito. O ako'y may relihiyon pero wala pa pala akong relasyon. I want to accept the Lord Jesus Christ as my personal Lord and Savior. Parang panliligaw yan ng isang lalaki, kailangan sumagot ang isang babae para maging mag-on na kayo. Ang ibig sabihin para maging kayo na. Yan ang sinasabi ng John 1:12, but as many as receive Him. Tanggapin mo lang siya ngayon sa pamamagitan ng simpleng panalangin at ikaw ay maliligtas na, magiging anak ng Diyos. Tayo po ay mananalangin. Kung ikaw ay nagnanais tumanggap, you can follow this prayer. Even sa iyong sarili, nakikita ka ng Diyos, naririnig ka ng Diyos. Panginoong Yesus, maraming salamat po sa pag-ibig mo sa amin. Mayroon pong misteryo na dating nakatago. Ang misteryo pa lang ito ay ipapadala ka sa mundong ito upang tubusin ang aming mga kasalanan. Maging anak ka ng tao, bagamat ikaw ay Diyos. Ikaw ay mag-suffer sa krus ng Kalbaryo, nag-suffer ka ng kadiliman at ng kasalanan, bagamat ikaw ay banal at ikaw ay liwanag. This is the mystery of Christmas. Panginoon, sa oras kong ito, nagsisisi po ako sa aking mga kasalanan. Kinikilala ko po na ako ay makasalanan, wala akong pag-asang maligtas.
maliban na ako ay magsisi sa aking kasalanan at umasa na ikaw lamang, Panginoong Jesucristo, ang aking tagapagligtas. Hugasan mo po ako at patawarin sa aking mga kasalanan. At sa oras pong ito, binubuksan ko ang aking puso, inaanyahan kita, Panginoong Hesus, sa aking buhay bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Bigyan mo po ako ng katiyakan na mula sa oras na ito, ako'y napatawad na sa lahat ng aking kasalanan at ako'y ginawa mong anak ng Diyos sa pananampalataya. Maraming salamat po. Dalangin ko po ang lahat ng ito na puno ng pagtitiwala at pasalamat, alang-alang sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.